Hello kabayan, kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Nag-iisip ka ba ngayon kung anong diskarte ang gagawin mo pero hindi mo masimusimulan? Pues panoorin mo po itong video na ito hanggang dulo at meron pa akong ibibigay na tips para sa'yo. Kung ngayon lang po tayo nagkita, ako nga po pala si Jumil, isa po akong full-time na empleyado na nagtatrabaho ngayon dito sa Australia. Bago ko po ibahagi sa inyo yung mga tips na pwede nyong gawin para makapagsimula sa discarding na isip nyo, ito po muna ang kwento. Noong araw, mga way back 2015, bago po ako pumunta dito sa Australia, nagtatrabaho po ako sa UAE, sa Abu Dhabi. So, kagaya po ng ibang mga nagpa-process papunta dito, dumaan din po ako sa process through working visa. Doon na po ako nag-process ng mga documents ko, ng mga requirements sa UAE. So pagkatapos ko pong naipasa na lahat ng mga kailangan nila, lumabas na po yung aking visa, na working visa. At yun na po yung nag-decide na ako na umuwi na ng Pinas para doon na ako sa Pinas magmula, papunta dito sa Australia. So yun na nga po, nakauwi na ako ng Pinas. Pero merong nangyari na problema. Hindi ko inaasahan na hindi pa pala kaagad ako makakapunta dito sa Australia. Kasi kung tutuusin, ticket na lang naman na talagang hinihintay ko para makapunta ako dito. Kaya lang bigla akong na-hold ng employer ko dahil during that time nagkaroon ng mga parang recession yata o medyo naglaylo sila sa trabaho kaya medyo hinold muna nila akong kunin. So yun na po yung problemang nangyari sa akin. Sa madaling salita, na tengga ako ng halos 1 taon sa Pinas bago nakapunta dito sa Australia. So sa 1 taon po na yon sa akin, nung mga panahon na yon, parang ang tagal nun kasi wala sa plano ko yun na mangyayari yun eh. Bigla na lang nangyari yon. So hindi ako nakaprepare para sa pangyayari na yon. Sa nangyari po na yun sa akin, hindi pa ako naghintay na lang. Gumawa ako ng paraan kung paano ako makasurvive sa 1 year na iyon. Dahil nga nung pag-uwi ko naman ng Pinas, sakto lang yung aking pera noon na pang punta dito sa Australia, parang pocket money lang dala ko dahil wala naman din akong ipon noon. Yun po yung naging mahirap sa sitwasyon ko. Sa totoo nga niyan, habang naghihintay ako sa 1 taon na yon, nawalan din ako ng pag-asa noon kasi kala ko hindi na rin ako makapunta dito dahil wala 1 taon yun kumbaga wala sa usapan na magiging ganun yung sitwasyon ko Kumbaga sa akin, ang isip ko noon, hindi na ako nag-rely doon sa na makapunta pa dito. Ang isip ko noon kung paano ako makakapagsimula ulit, kung anong sitwasyon ko nung time na yon. Kaya ang ginawa ko ngayon na diskarte, na solusyon, nag-isip ako ngayon ng kung anong pwedeng diskarte ang gagawin ko para makapagsimula ulit nung nasa Bicol ako. So ang ginawa ko noon, sabi ko, ano kaya kung magtinda ako ng isda? Yung kaagad ang naisip ko dahil tayo naman, hindi naman tayo maarte sa buhay Basta kung marangal yung gagawin mo, laban tayo dyan. Hindi natin ikakahiya yan. Ang ginawa ko noon, yung aking tiyahin noon na si Auntie Edith saka si Auntie Sean, meron silang pampasadang tricycle na yung mga luma ng unit, pinapalitan kasi yan Kasi hindi na pwedeng ipasada. So meron silang nakatinggang motor doon na matagal nang hindi na gagamit dahil nga yun yung pinagpalitan na luma. Hiningi ko yon, sabi ko kahit bayaran ko na lang ng konti para nga mapakinabangan naman. Pumayag naman yung tiyahin ko dahil mababait naman sila. Ang totoo nga yan, hindi kaagad nila ako siningil Kasi nga, papagawa ko rin yung unit na yun, gawa ng kailangan pa kasing ipa-estera yun Kumbaga, papakondisyon mo ulit yun. Galing sa sa stock yun Hanggang sa umandar na ulit. So, meron na akong motor na panggamit doon. So, sidecar naman yung problema ko dahil ang bala ko sa isda na yun, ilalako ko siya. Kaya sabi ko, kung makakadiskarte ako ng motor, mas maganda para mas malayo ba yung reach ko ng lugar. Ang ginawa ko naman ngayon, naghahanap naman ako ng sidecar na dating ginagamit na panglako ng itlog. So box din yon, normal na box lang, pero pwede siyang i-convert na panglako ng isda. So binili ko yun ng mura lang din. Yun na yung ikinabit ko doon sa sidecar ng napaayos ko na motor na galing sa tiyahin ko. Shoutout nga pala dyan kina Auntie Sean sa kina Auntie Edith sa Bicol. Malaking tulong sa akin yung motor na yon kasi ang iba kasing naglalako, padjak, pedicab, medyo malapit lang yung kaya mong marating noon. Di tulad kong motor, malayo yung mapupuntahan mo. Marami kang ruta na mapupuntahan.
So pagkatapos nun, naging okay na yung aking gagamiting motor at sidecar sa paglalako ng isda. Ang next na problema ko naman noon, kung ano ba yung diskarte ko sa paglalako ng isda. Kasi hindi naman ako nakapaglako ng isda dati. Nakikita ko lang sa mga taga sa amin, nakikita ko lang kung paano nila ginagawa. Pero wala talaga akong experience sa ganun. So ang ginawa ko, pumunta ngayon ako doon sa market at meron akong kakilala doon na nag-iisda at nagpaturo ako kung paano ba yung diskarte dyan. Kasi sa isda kasi merong diskarte yan na yun na lang pagbabad mo sa yelo na may asin. Dapat tama yung timpla mo dyan kasi pag mali yan, pag mali yung timpla mo dyan ng asin, ang itsura ng isda mo dyan, kala mo yung matagal na. At nung mga time din pala na yon, meron din pala akong kasama noon. Sinasama-samahan din ako nung bayaw ko noon kung saan ako pupunta, saan kami magtatanong. Kasama ko rin siya. Kaya malaking tulong din sa akin na may kasama ako. Hindi lang din ako nag-iisa nung time na yon. So nung natapos na nga lahat ng kailangan kong gawin at ready na akong maglako ng isda, kada umaga noon, alas 3 pa lang ng madaling araw, nandun na ngayon ako sa market kasi kailangan kong makahabol doon sa makakakuha ng magandang klase ng isda. At meron din akong contact doon na yung kakilala ko nga. So nakakahingi din ako ng discount doon. So, ngayon, nung una, ayos naman. May mga ruta na akong pinupuntahan, nakakapasok ako sa subdivision. Tapos may mga ruta na akong napupuntahan, nakakaubos din ako ng mga ilang kilo sa mga hapon. Nung umpisa, konti lang din naman muna ang aking nilalako kasi inaano ko pa yung yung tao kung ilan yung magiging customer ko Ganun po ang aking ginagawa nung una. Naging smooth naman yung aking paglalako, pero ito na ngayon yung naging problema. Nung isang ruta ko sa loob ng subdivision, pinagbawalan na ngayon akong pumasok doon dahil nga meron na nga naman doong nakapwesto, pumapasok pa ako doon. Malay ko ba? Ako naman naghahanap buhay lang din. Pero naintindihan ko naman na yung nakapwesto nga naman doon, sa kanya nga naman yung subdivision, tapos umiikot pa tayo doon. Yun naman yun, kumbaga yung kasi malakas din ako sa subdivision na yun May mga ilang suki ako doon na di binabagsakan ko Nawala yun. Yun naman yung naging problema ko doon. Tapos, nung medyo tumagal-tagal pa, parang dumami na bigla yung mga naglalako lalo. Salo-salubungan na kami. So, kompetensya na masyado. Yung dati nakakapaubos ako, minsan may tira na. Ang ginagawa ko, iniihaw ko na lang para may pang-ulam. Ganun na nangyari. So sa madaling salita, sa dami na rin ng naglalako, tapos nawalan din yung ilan kong ruta, hindi na naging maganda yung aking paglalako ng isda. Kaya ang ginawa ko na lang na solusyon, umalis na ako dun sa hindi na ako nagbenta ng isda kasi nga hindi tayo mananalo dun Salubungan na competition na Ginawa ko na lang, nag-isip ulit ako ng pwede kong gawin doon sa sidecar kasi di ko naman pwedeng i-dispose yun. Pina-convert ko na lang siya ng meron kaming kakilala nung bayaw ko, may kakilala kami na marunong mag-fabricate. Ginawa ko, kinausap namin kasi mas mura yun kaysa yung bibili ka ng sidecar. Mas mura yung magpa-fabricate ka na lang Kasi yung materials, makakapamili ka, tapos mas makakausap mo pa ng maayos yung lalot kung kakilala mo naman yung gagawa, mas makakapag-deal ka ng maayos doon kaysa yung bibilin mo gawa na. Mas mahal na yun. So yung dating pang sidecar ko na isda, pinagawan ko yun ng pangpasada style na parang pang-private ba. Kasi bala ko kunan din sana ng prangkisa yun Yun na lang ginawa ko kasi hindi na ako mananalo dun sa pagtitinda ng isda Yun na lang po ang ginawa kong solusyon. Okay naman, natapos naman yung sidecar na pang service. Kaya lang, nung bago ko pa siya maasikaso talaga, bago pa makumpleto yung mga dokumento niya para sana magawang pang service man lang sa eskulo, kaya kahit pampasada dun sa ruta namin, bigla naman nagkaroon ng update yung aking pagpunta dito sa Australia. Hindi ko naman inaasahan na yung pagpunta dito, kaya lang biglang nagkaroon nga ng balita ulit. So, natuwa tayo nun at yun nga, mas inuna ko na yung dito. So, yung sidecar na pinagawa ko dun sa Pinas, ginawa na lang nung tatay ko na pang service ba na private ba? Pang service sa lugar namin doon. So yun po. At dahil sa karanasan na iyon, ito naman yung maibabahagi ko sa inyo na mga tips kung ano ba yung pwede nyong gawin kung may naisip kayong diskarte na gusto nyong simulan.
At ang isang paraan para masimulan mo yung discarding gusto mong gawin ay ang hanapin ang bagay na kaya mo na agad simulan. Opo. Ibig sabihin, magsimula ka po doon sa mga bagay na meron ka na kaagad para makapagsimula. Tulad ko, yung sa ibinahagi ko sa inyo, ang nagsimula kaagad ako doon sa may pinaayos na kaagad akong bagay na kaya ko na kaagad gawin. Hindi ako naghanap ng mga bagay na alam kong hindi ko kayang gawin sa mga panahon na iyon. So kung ano po yung abot mo ngayon dyan sa sitwasyon mo ngayon, yun na po kaagad ang gawin mo para masimulan mo yung gusto mong gawing diskarte sa buhay mo. Halimbawa, meron ka dyang gusto mong magsimulang magbenta ng fishball. Meron ka na dyang kawali, meron ka na dyang kalan. Yun na po yung pagsimulan mo. Huwag ka nang magsimula na ng isang bagay na wala ka ngayon dyan sa palibot mo. Ako naman sa sitwasyon ko, kaya nasimulan ko kagad yung isda dahil meron kagad akong nakitang tricycle nga na pinagtanggalan nung lumang unit. Tapos saka ko na lang din hinanap yung iba. Pero bago ko sinimulan yun, alam ko na kaya ko na kagad i-provide yun. So yun po yun, para makapagsimula po agad kayo. Ang isang paraan para masimulan ang diskarte na gusto mong gawin ay ang alamin ang kalakaran o galawan sa industriya na yon na gusto mong simulan. Opo, ibig sabihin, tulad ko sa ibinagi ko sa inyo, gusto kong magsimula ng pagbibenta ng isda. Inalam ko muna din yung kalakaran kung paano ba yung galawan sa pagbibenta ng isda. Lalo't ako wala din akong experience doon. Inalam ko muna paano ba yung basic na galawan doon. Yung pag-preserve ng isda para hindi siya magmukhang parang ang tagal na. Tamang paghalo ng asin sa tubig na may yelo, yun po. Saka yung paano yung kalakaran ng saan ka kukuha, sino magiging contact mo doon. So pag napili nyo na yung gusto nyong gawin, alamin nyo muna yung galawan doon. Basic lang din naman na yun eh. Para at least hindi na kayo magsisimula sa kung ano-ano. Libre naman na po ngayon yung magtanong kahit di nyo alam yung isang bagay. Basta tama lang yung tanong nyo, masasagot po yung gusto nyong malaman. At isang paraan para magawa mo yung gusto mong discarding gawin ay ang magkaroon ng numbers o numero kung gaano ba karami yung customers mo sa paninimula. Ibig sabihin, hindi naman po yung bibilangin mo. Pag nagsisimula ka na kasi at kumikilos ka na sa bagay na yon, mayroon ka na kaagad approximate na dami nung customers mo eh. Alam mo na kaagad kung tulad ko na alam ko na kaagad kung nakakapaubos ba ako ng ganitong ilang kilo sa ganitong araw, sa ganitong maghapon. Na mabibilang mo yan eh habang tumatagal. Nagkakaroon ka ng numero sa isip mo kung ilan yung customers na binabagsakan mo. So, ganito lang muna yung kukunin mong product. Ganito lang karami para hindi ka naman magsusobra. Hindi ka rin magkukulang. Paalamin nyo yung numbers ng customers nyo. At ang isang paraan para masimulan mong gawin yung diskarte na naisip mo ay ang alamin mo yung araw ng matumal at ng malakas. Ibig sabihin po nun, sa araw ng matumal, medyo slow down ka doon. Pero pag sa araw ng malakas, hapitin nyo pa yun, samantalahin nyo yun kasi doon kayo mas magkakaroon ng mas maraming benta sa araw na yun. Kasi tulad ko, pagka kumuha ko ng isda doon sa araw ng alam kong matumal sa araw na to, tapos sinubrahan ko yung kuha ko ng isda, sigurado may matitira sa akin at iihawin ko na naman yun. So, alamin nyo po yon. So, habang tumatagal kayo dun sa ginagawa nyo, malalaman nyo na agad na ganitong araw, medyo mahina. Malalaman nyo rin pati kung sa ganitong araw, kung ano yung mas mabinta. Tulad ko, alam ko na sa ganitong araw, mas mabinta yung ganitong klase ng isda. Ganun po. So, alamin nyo po yung bagay na yon. Samantalahin nyo yung malakas na araw na yon. Doon kayo itudo nyo yung sipag nyo sa araw na yon. At doon naman sa araw na matumal, medyo slow down lang, laylo lang kayo doon para iwas lugi din sa mga kinukuha nating produkto, hindi tayo masayangan ba. Yun naman yung parang na-realize ko nung nagbibenta ako ng isda na may araw talaga na matumal, may araw din na malakas. So dapat alamin nyo po yon. At ang isang paraan para masimulan mong gawin yung gusto mong diskarte na masimulan ay ang magkaroon ng maraming options at wag lamang mag-rely sa isang lugar. Tulad nung nangyari sa akin na may mga ilan-ilan akong ruta pero nung isa sa mga ruta ko na doon ako maraming binabagsakan na isda pero nung pinagbawalan na ako doon, malaking bagay sa akin yun, malaking impact sa akin yun na doon ako halos nakakabintay tapos biglang pinagbawalan ako doon. Nawalan
naman ako ng kita doon. So hanggat maaari po kung kaya nyong magkaroon ng mas malawak na area na pagbabagsakan nung iniisip nyong gawing diskarte o product man yan o ibebenta, mas the best po yun. Kasi kahit na mawalan kayo dito sa isa, hindi po yun ganung makaka-apekto sa inyo sa kabuuan. Kasi mas malawak yung inyong sakop eh. Hindi katulad kung limitado lang, tulad nung nangyari sa akin, ang laking epekto nun at ramdam na ramdam nyo yung epekto sa kinikita nyo yun. So bakit ko ba ginagawa to na makapagsimula ka rin ng gusto mong discarding gawin sa buhay? Kasi naniniwala kasi ako na basta kumikilos ka lang, regardless kung ano yung sinimulan mo, matutumbok mo rin yung malaking pangarap mo. Lahat naman nagsisimula sa maliit eh. Basta ang importante, kumikilos ka, paunti-unti, nakakarating ka dun sa destinasyon na patutunguhan mo. Hindi ka nagiging stuck lang sa isang bagay. So kahit anong simulan mo, along the way, mapipigure out mo rin yung mga bagay na ito yung pala yung gusto mong gawin sa buhay. At least naiikisa na lahat yung mga iniisip mo na gustong gawin tapos hindi pala gagana sa buhay mo, makakapag-move on ka na ulit sa mga susunod mong gagawin. Kasi ang kalaban kasi natin dito yung oras eh. Yung sarili mismo natin eh, na pag na-stuck tayo sa isang bagay, sayang yung oras eh. Yun yung akala natin walang nasasayang kasi wala naman tayong ginagawa. Pero yung time na nawawala sa buhay natin, yun yung sayang eh, na dapat may ginawa na sana tayo. Regardless kung nagtagumpay tayo dun sa bagay na yun o hindi. At least na gamit natin yung oras na yun para magamit na kaagad sa mga susunod pa nating gagawin. Kaya kung isa ka rin sa taong madiskarte at lagi ring naghahanap ng mga diskarte sa buhay kung paano unlad ang ating buhay, samahan nyo ako para marami pa rin tayong matulungang makapag-share din ng ideas sa bawat isa para mas marami tayo na sama-sama, mas masaya at mas maraming matutulungan at makakapag-share ang bawat isa ng kanilang mga experience din at mga karanasan sa buhay. Kung ngayon man ay nasa sitwasyon ka na araw-araw iniisip mo kung paano didiskartehan yung buhay mo, huwag kang malungkot dahil ang importante basta kumikilos ka, mararating mo rin ang iyong inaasam sa buhay. Isipin mo na lang, hindi naman araw-araw Pasko, hindi naman sa lahat ng kinikilos mo ay matagumpay na agad. Karamihan dyan ay mali talaga. Pero ang importante, hindi mo sinayang yung oras sa buhay mo na wala ka lang ginawa. Dadating din ang araw na matutumbok mo rin talaga yung gusto mong gawin sa buhay at aayon din sa'yo yung pagkakataon para magtagumpay ka sa buhay. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-join sa ating ginawang FB group para sa mga madidiskarteng tao na patuloy na nangangarap sa buhay na maging maginhawa at makatulong din sa iba, join po kayo sa ating FB group na ginawa natin sa AUPH. Yan po ay samahan ng mga Pilipinong patuloy na may mataas na pangarap at ang adhikain ay makatulong din sa mga kapwa nating kababayan na nagnanais din magnegosyo o magkaroon ng diskarte sa buhay para maiangat ang kanilang buhay, pati na rin makatulong sa iba. Join po kayo sa ating FB group na ginawa ko. Ilalagay ko po yung link sa taas. I-comment ko din po sa baba. So join po kayo doon para sama-sama tayong magtulungan doon at makapag-share ng mga ideas. Comment na rin po kayo ng inyong mga suggestions at ng inyong mga saloobin o ng inyong mga opinion kung kayo po ay natuwa sa ating mga kinokontent na nakakapagbigay po tayo ng value sa ating mga i-share. Comment down below na rin po at i-share nyo na rin po ito para bahagi din po sa iba na mga nangangailangan ng community din na makakapag-share sila o makakapaghingi ng tulong sa pamamagitan ng pag-share ng ideas o kahit yung tulong man lang na may mahingahan sila ng kanilang mga iniisip lalo't sa pagdating sa mga diskarte na gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Yun lang po, maraming salamat at ako po ay nag-iwan ng isang kataga na ang diskarte ay baliwala kung hindi mo susubukan at ikay maniniwala. Yun lang po, maraming salamat. Hanggang sa muli.